Hi guys! Welcome back to my channel. So after lodging, submitting, and paying for our application, andito na yung time na naghihintay kami for the decision ng aming application. So until months of waiting, finally, na-receive namin yung aming immigration grant from Immigration Australia. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung timeline na pagdaanan ng aming application. So before kami nag-lodge, pin-prepare ko muna lahat ng mga requirements namin para dire-diretso yung aming lodging. Ito na yung timeline ng aming application. So on September 3, nag-start akong mag-lodge ng aming application. Then natapos akong mag-lodge ng September 5. So on September 5, na-submit and nabayaran na namin yung application namin ng visa. After paying and submitting our application on September 5, naka-receive kami ng email ng request for our health examination. So, nag-undergo kami ng health examination sa NHS Makati on September 23. So, after ng medical examination namin noong September 23, almost every day ako nag-check ng email account namin for any changes doon sa application namin. So, dumating yung October and November, walang changes doon sa email account. Until noong December 3, naka-receive kami ng S56 from Immigration. So, nire-require nila kami ng waiver or mag-sign kami ng waiver or Form 815 or Health Undertaking Form para doon sa bunso naming anak, which is nagkaroon siya ng history ng primary complex. So, pinag-sign lang kami. Sinign namin yon, fill up and sign, and then sinend din namin the same day. On December 4, 2024, finally, na-receive na namin yung decision ng Immigration Australia, which is granted na yung 482 subsequent entrant visa namin sa akin at sa dalawa kong anak. Napakasaya ng feeling dahil after ilang months of waiting, finally nabigay na rin sa amin yung decision and makakapunta na kami ng Australia. Na-approve yung visa namin after 3 months. So, you can imagine yung level of anxiety and questions habang nihintay namin yung decision na kung tama ba yung sinagutan ko doon sa IMI account, kung tama ba yung pag-a-attach ko ng mga documents. So, ang daming question. And ang ginawa ko lang habang naghihintay ako from the months of October and November, yung mga pina-follow ko na Facebook group, tinitingnan ko yung mga nag-granted na ng visa. And kapag may nakita akong granted, nagkakaroon ako ng hope and inspiration dahil ibig sabihin gumagalaw na yung pag-process ng immigration. Kapag may nag-grant na ibang mga lodgers, nag-grant na yung mga visa application nila. Meron nga palang nag-question regarding sa kung ilang days or months ba or weeks bago ma-approve yung visa. Hindi ko actually masabi kung ilan talaga siya dahil may mga applications na after 1 month na-approve na. Minsan days nga lang na-approve na yung application nila. So, it depends, case-to-case basis. Pero ang napansin ko lang, meron kasing mga kasabayan namin na September lodgers na up until now, wala pa rin yung mga decision ng application nila. So, dun sa mga naghihintay, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Habang nakikita nyo na merong mga nagagrant, ibig sabihin nagmo-move naman yung pag-process or pag-assess ng immigration. So, sa mga magdi-DIY application, kaya nyo yan and ma-receive nyo rin yung grant nyo very, very soon. Thank you for supporting my channel and sana please subscribe to my channel and also you can comment for any questions and please share also yung mga videos na ina-upload ko. Kapag nag-subscribe kayo dito sa channel ko, mas namomotivate akong mag-upload ng mga videos na makakatulong sa mga kapwa 482 subsequent entrant. For my next video, i-discuss ko naman yung mga expenses na nagastos namin nung nag-apply kami ng visa. Thank you for watching. Bye!